Sumaya ang langit, agalak ang lupa, umugong ang karagatan at ang lahat ng laman nito. Matuwa ang kapatagan at lahat ng naroroon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, napakahalaga na makita natin kung anong nasa ating loob. Dahil mula sa pagkapuno ng ating isip at puso, diyan nagmumula ang ating sinasabi, diyan nag-uumpisa ang ating ginagawa. Hindi ka makakapagsalita ng mabuti kung masama ang iyong loob. Wala silang makikitang maganda sa iyo kung pangit ang iyong naiisip. Kaya araw-araw kailangan nating magpapuno sa salita ng Diyos. Dahil naglilinis sa ating kalooban, sa ating kaluluwa, ay ang mapagpalang salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Sa napakaraming beses na kung saan hinayaan natin ang ating mga galit, ang ating hinanakit, ang ating kataasan ng loob manatili sa ating loob. Kaya ito ang nakasira sa atin at sa ating relasyon sa iba. Hingin natin muli ang awa at pagpapala ng Diyos, lalong-lalo na hingin natin ang gabay ng Banal na Espiritu para tayo muli maging karapat-dapat na makatanggap sa banal na misteryo ng banal na misang ito at sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa kanyang banal na katawan at dugo, maging muka sana tayo ng Diyos. Sa ibang tao, maging liwanag sana tayo ng mundo. Sabihin natin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, pinasikat mo sa lahat ng mga bansa ang iyong liwanag na walang hanggan. Sa pagpapakita ng iyong anak, kaming sambayanan mo ay makasambanawa sa Kanya. Sa pamagitan niya, kasama ng Banal na Espiritu, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos at napupuon naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung yaong kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, paano niya maiibig ang Diyos kung hindi niya nakikita? Ito ang utos ang ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat din umibig sa kanyang kapatid. Inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus, ang Mesiyas. Ang sinumang umibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaan, iniibig natin ang mga anak ng Diyos kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos.
sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad sa kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos sapagkat napapagtagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol sa katwiran, sa taglay ng katarungan, o Diyos siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati na may hirap, maging tapat siyang tunay. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Inaagaw niya sila sa kamay ng mararahas, sa kanyahang buhay nila, mahalagang hindi hamak. Sa tuwin ay sinaway, idalangin ng tumbayan, kailangan naman ni Diyos, pagpalain habang buhay. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Nawaya ang kanyang ngalan, ay huwag nang malimutan, manatiling laging bantog, na katulad nitong araw, nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos, silang lahat dumalangin. Hari nawa, pagpalaan kami lahat, tulad niyang pinagpala. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at binigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil, at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon." Binalumbon niya ang kasulatan at matapos sinauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat na nasa sinagoga. At sinabi niya sa kanila, "Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo." Pinuri siya ng lahat at namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa inyong lahat. Halimbawa po, isipin niyo po ito. Isang araw, kayo po ay pumunta sa coffee shop. Kasama mo ang iyong mga kaibigan. Dilibre mo sila ng kape. Ikaw yung nag-order ng kape. At hawak-hawak mo na, doon sa tray, yung mga tasa ng kape. Bigla-bigla,
merong isang taong bumangga sa'yo. Ano po mangyayari doon sa mga tasa ng kape? Sila po ay matatapon. Sila po ay mabubuhos. Amen? Ang tanong, bakit po nabuhos yung dala mo? Maaaring ang sasabihin po ng iba, kasi Father, may bumangga sa akin eh. Tama po kayo. Pero mas may tama pang sagot kesa doon. Ano po? Kaya natapon yung dala-dala mo kasi may laman yung mga tasa. Di po ba? Wala naman po na matatapon. Wala pong mabubuhos. Hindi ka magkakalat kung walang laman yung mga tasa. Kung wala kang dala. Amen. Amen. Kasi kahit na banggain ka, kahit na itulak ka pa nga kung wala kang dala, walang matatapon, hindi ka magkakalat. Amen? But the fact is, there is something inside of you. That is why, when somebody bumps into you, it gets spilled. What is inside of you gets out there. Amen? Ano po ang aral na gusto kong iwan sa inyo? Walang lalabas sa iyo kung wala kang iniipon, kung walang bagay na nasa loob mo. Amen? Lahat po tayo ay may baso. Lahat tayo ay may tasa. Ano yung baso o tasa ng iyong buhay? Yan ang iyong isip, yan ang iyong puso. Amen? At habang ikaw ay buhay, ikaw ang nagpupuno dyan sa iyong isip, dyan sa iyong puso, ng mga alaala, ng iyong mga kathang isip, mabuti man yan o masama. Huwag mong sisisihin yung ibang tao. Kahit na anong gawin pa nilang masama sa iyo, kung hindi mo hahayaan na pumasok yung karanasan na yan sa iyong isip at puso, walang mananatili sa iyo. Di po ba? Halimbawa po, nag-order ka ng hot chocolate. Pero tinamaan ka ng waiter habang daladala mo yung tasa na may hot chocolate. Ang tanong ko po, ano pong mabubuhos? Hot chocolate o Coke? Ano po? Hot chocolate. Hindi po ba pwedeng ang matapon, buko juice? Hindi po, no? Pagdala mo hot chocolate, binangga ka ng ibang tao, hindi po pa pwedeng ang matapon ng mabuhos, Coke? Hindi po, no? Bakit hot chocolate po yung mabubuhos, yung matatapon pag binangga ka? Kasi yun yung laman ng iyong dala. Amen? Kaya nga po, kung ano ang laman ng ating loob, yan ang lalabas sa atin. Kung tayo man ay banggain ng ibang tao. Amen? Asahan natin yan. Di natin maiiwasan na hindi tayo babanggain ng iba sa buhay na ito. Di po ba? Sisirain ka ng iba. Lalamangan ka ng ilan. Lolokohin ka. Pagtataksilan ka minsan. Di mo rin naman maiiwasan na makukuha mong maiinis at magagalit sa iba. Kasi nasisira ang iyong plano. Hindi mo nakukuha ang iyong inaasahan. O minsan, papanaw ang iyong minamahal. Pero kapag nangyari ang mga bagay na ito, lalong-lalo na yung mga bagay na hindi mo gusto, ito po ang mahalagang tanong. Ano ang lalabas sa iyo? Anong makikita ng iba sa iyo? Anong maririnig ng ibang tao sa iyo? Yan ang mahalagang tanong. At nagdidepende yan sa kung ano ang iyong tinatago sa iyong loob. Sabi nga ng Panginoon, wala naman nakatago na hindi lalantad. Di po ba? There is no secret that will not be revealed. So be careful what you keep in secret in your mind and in your heart. Amen? Narinig po natin sa Ebanghelyo, ang ating Panginoong Hesukristo, sabi, puno daw siya ng banal na Espiritu. Kaya naman, nung nagturo siya, naramdaman ng mga tao, punong-puno po ng kapangyarihan at pagmamahal. Ramdam po ng mga tagapakinig ng ating Panginoon, yung sinasabi niya, namangha daw sila sa bawat salita na kanyang binigkas. Kasi mula sa loob ng ating Panginoong Hesukristo, puno siya ng Espiritu galing sa Ama. Puno po siya ng Espiritu ng mabuti, ang Espiritu ng pagmamahal. At kung babasahin niyo pa nga po at kung itutuloy niyo ang kwentong ito, maririnig pa nga natin kung paano siya itaboy sa sinagoga. Mismong mga kamag-anak niya, mismong mga kaibigan niya, hindi daw siya matanggap-tanggap. Pero ang tanong, ano yung lumabas sa bibig ng ating Panginoon nung nireject siya ng kanyang mga minamahal? Nagmura ba siya? Hindi. Nagalit ba siya? Hindi. Nagwala ba siya?
Hindi. Ang sabi po sa mabuting balita, kahit na siya'y tinutulak na doon sa burol, gusto siyang patayin. Lumakad lang siya sa gitna nila, iniwan sila, tahimik siyang umalis. Totoo po ang kasabihan, kabig ng dibdib, tulak ng bibig. Hindi po sa bibig nag-uumpisa ang lahat. Ang lahat ay nag-uumpisa sa iyong loob. Kaya pakabantayan mo, ano ang nangyayari sa iyong loob. Maganda pong itanong ito, magandang pagmunihan. Ano ang nasa isip at puso ko ngayon? What is inside of your cup? What is in your mind and in your heart now? Is it anger, hatred, irritation? Are you envious of others? Do you have a desire? Are you greedy? Are you selfish? Are you bored? Do you feel lazy? Or is there pride inside of you? Hari nawa, punuin po natin ang ating mga loob ng tuwa, ng pasasalamat, ng pagmamahal, pag-unawa, malasakit at pagpapatawad sa iba. At kung hindi mo kayang punuin ng mga mabubuting bagay ang iyong isip at puso, huwag ka mag-alala. Lumapit ka palagi sa Diyos ng lahat ng mga mabubuting bagay. Kung puno ng pangit kasi ang isip mo, hindi magiging magandang yung pananalita. Kung puno ng basura ang puso mo, hindi magiging mabango ang buhay mo. Amen? Kaya ang magandang gawin, bawat po gabi, lumapit tayo sa Diyos. Magpatulong tayo sa Kanya na malinis ang ating loob. Every night before you go to sleep, ask for the grace to be purified from this evil, this negative, these bad thoughts. Amen? Remember, do not sleep with anger in your mind and in your heart. Nakaka-stroke po yan. Remember, do not end your day with hatred. Hari nawa, huwag mong tatapusin ang iyong araw na may kaaway ka. Amen? At huwag mo din uumpisahan ang umaga mo na masama ang iyong loob. Kung paano po sana hindi tayo mapakali kapag napakarumi ng ating mga kusina, kama at banyo. Sana hindi mo rin matiis kapag merong dumi at masama ang iyong isip at puso. Amen? Kasi ang dumi, yan na nagiging sakit ng katawan at ng kaluluwa. When you have a bad thought, you attract bad spirits. When you have a bad heart, you attract bad company. Empty your cup. Open yourself to God. And allow the Lord to clean your mind and your heart. Alam niyo po ba, isa sa mga pinakamalinis na bansa, Taiwan. Kala po natin malinis sa Japan, no? Malinis din po ang Taiwan. Bakit? Kasi nakakabilib po sa kanila. Kapag po gabi, bago po sila matulog, darating po yung garbage truck, meron pa pong music, no? Yung pong music na yun, yung mag-a-alert sa mga tao, lumabas na. Dala-dala po nila yung kanilang mga garbage, yung mga basura nila. Segregated na po. At makikita nyo po, community effort, tulong-tulong, pagtatapon po sila ng basura. Kaya napakalinis, napakaayos po ng Taiwan. Nagtutulungan silang maglinis ng kanilang kapaligiran at kabahayan. Dito po sa Pilipinas, puro hagis. Ano po yung hagis? Yung diaper? Hindi po. Hagis dito, hagis doon. Di po ba? Pagkatapos, pag tag-ulan, palagi tayong nagre-reklamo. Palaging baha. Sinisisi natin yung flood control. Kaya po number 1 na problema natin, basura. Kasi merong tao hindi marunong magtapon ng mabuti. Amen? Walang kalat kung walang mangangalat. Amen? Na kapatid, bakit kaya puno ng kalat ang ating kapaligiran? Nag-uumpisa yan. Dahil makalat at madumi ang isip at puso ng tao. Kapag malinis ang loob ng tao, makakakita siya ng dumi, lilinisin niya yan. Hindi po ba? Kaya nga, pagdasal po natin kung paano tayo nagsasaayos, naglilinis sa labas. Unahin muna natin ang ating mga loob. At para maging malinis, maayos ang ating loob, anong kailangan natin gawin? Umpisan natin sa pakikinig sa salita ng Diyos.
Dahil mismong ating Panginoong Hesukristo, siyang nagsabi, "You have been made clean because of the words that I have spoken to you." Ang nakakalinis sa ating kalooban ay ang salita ng gagaling sa Diyos. Tanging ang Diyos lang ang magpupuno sa iyong loob ng mga mabubuting bagay. Kaya nga, kung puno ka na ng grasya ng Diyos, kahit sino pang bumangga sa iyo, kahit sino pang makasakit sa iyo, ano man ang maranasan mong problema dito sa mundo, walang lalabas na masama sa iyo. Amen? Ito po ang ating dasal at panalangin. Bawat gabi, hilingin po natin sa Diyos. Maging malinis ang ating loob, umpisa sa ating isip at puso, sa pamamagitan ng Kanyang banal na salita, sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. At sa bawat umaga, hilingin din natin na tayo'y mapuno ng Kanyang grasya, ng Kanyang pagmamahal, ng Kanyang kabutihan, para ang makita sa atin ay ang liwanag ng Diyos at ang ganda ng Kanyang pagmamahal. Amen. Tumayo po tayo. Alay po natin sa Diyos ngayon ang ating mga dasal at panalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang buong simbahan, naway patnubayan ng halimbawa at mga aral ni Hesukristo sa pangangaral ng mabuting balita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nasa pamahalaan, naway pangatawanan ang kanilang tungkuling pangalagaan ang kapakanan ng mga dukha at mga pinabayaan ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway magkaroon ng lakas ng loob na gawin ang mga nararapat na hakbang upang ang ating buhay ay maitugma ayon sa mensahe ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin ngayon sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan. Makapangyarihang Diyos, sinugo mong iyong anak na si Jesus upang mag-alay ng kanyang buhay para kami ay maging malaya. Ligtas mo kami alang-alang sa kanyang pagpapakasakit at ibalik mo ang kaayusan at kapanatagan ng aming mundo sa pamagitan ng aming pakipagkasundo sa iyo, naming Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alat ng aming saya, maging kanta ng aming galak, maging katawan mo kami, Jesus. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alat ng aming saya, maging kanta ng aming galak, maging katawan mo kami, Jesus. Sa'yo, Panginoon, kami nag-aalay, tinapay ng sakit, hapdi at lungkot, tinapay ng pagod, tinapay ng bigat, gawin mo ng tinapay ng tuwa. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alak ng aming saya, maging kanta ng aming galak, maging katawan mo kami, Jesus. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alak ng aming saya, maging kanta ng aming galak, maging katawan mo kami, Jesus. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob na aming handog. Sa aming paghahain na iyo, na ring binigay para kami maging marapat na iyong paunlakan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa katauhan ng iyong sinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga'y iyong pinakikita sa tanan, ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan, sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw, na siya rin naman hindi naiiba sa amin. Minarapat mo sa pagkataon namin magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Inabot niya sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ang aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay, kalis sa nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pangindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak kaming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang poong Diyos nating mahal ay mahabaging lubusan, kaya't nagbukhang liwayway sa atin sa sanlibutan, ang araw ng kaligtasan. Adeste fideles, leti triumphantes, venite, venite in Bethlehem. Natum videte Regem Angelorum, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami iyong pinagpagsalo sa banal na pakikinabang ay patatagin mong ganap sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapatid, tandaan niyo po, huwag niyo sisisihin agad ang ibang tao sa masama na iyong nararamdaman sa loob. Dahil walang masama na lalabas sa iyo kung hindi mo hinayaan manatili ang masama sa iyong isip at puso. Kahit naman ikaw ay saktan, kahit itulak ka, banggain ka, kahit napagsabihan ka ng masama, murahin ka ng iba, pero kung sa loob mo ay puno ng kabutihan at kapayapaan, hindi ka magiging apektado sa gagawing masama ng ibang tao. Hindi po ba? Yan napakahalaga, araw-araw na maglinis ng ating loob. Pero alam natin ito ay mahirap. Di natin talaga lubusang malilinis ang ating loob na tayo lang. Kailangan natin palagi ang tulong ng Diyos. Kahit naman tinapon mo yung laman ng baso, pero kung hindi mo hinugasan ng mabuti, kahit nalagyan mo yan ng malinis na tubig, malalasa mo pa rin yung unang laman ng baso. Di po ba? Ang makakatulong sa atin para talagang maging busilak ang ating kalooban ay ang banal na Espiritu, ang salita ng Diyos. So may you make it your daily habit to pray the prayer of the Holy Spirit and to listen to the Word of God. Maganda rin po suriin ang ating puso. Ano bang nasa loob ko? Kasi hindi ka makakapagsalita ng mabuti kung puro na lang masama ang nasa loob mo. Hindi magiging maganda ang iyong buhay kung napakapangit naman ang iyong nasa isip at puso. Gusto mong gumanda, umayos ang iyong buhay? Magpapuno tayo sa grasya ng Diyos, sa banal na Espiritu, araw-araw. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating
Misa ay natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.